Magandang gabi, ang pinakamalaking balitang ating tinutukan ngayon. Unti-unti nang nalilinis ang creek sa Redemptorist Baclaran sa Parañaque City matapos itong magmistulang dagat ng basura na naipon bunsod ng ilang araw na malakas na pag-ulan. Umaabot na sa halos 750 metric tons ang basurang nahakot sa ika-4 na araw ng operasyon. May isinusulong namang panukala ang Metropolitan Manila Development Authority para hindi na ito maulit. Narito ang balitang A to Z ni Naomi Almuhano. Walang tigil man ang pag-ulan, dulot pa rin ang habagat at pabugso-bugsong malakas na hangin. Nagpapatuloy ang clearing operations ng MMDA at ng mga tauhan. Dito pa rin yan sa creek sa Baclaran sa Parañaque City. Kung nitong mga nakaraang araw matatandaan natin, nagmistulang dagat ng basura ang creek na ito. Ngayon, kung mapapansin nyo, medyo malinis na o bahagya ng maaliwalas ang lugar na ito. Toneladang basurang muling nahakot ngayong Huwebes, August 30 ng Metropolitan Manila Development Authority at mga katuwang na cleaners sa ika-4 na araw ng cleaning operation. Matapos kasing tumambad ang mga basurang pumuno sa creek sa Baclaran, sinimulan agad ang paglilinis dito para rin maiwasan ang anumang banta sa kalusugan. Daing din kasi ng mga naglilinis, hindi lang basta basura ang kanilang nahahakot. Mahirap din yung mga amoy tulad ng naamoy namin ng mga basura pag may mga patay na mga hayop. Dagdag pagsubok niya ito sa sandamukal na basurang kanilang kinakaharap araw-araw. Sa pinakahuling tala ng MMDA, nasa 203 trucks at halos 750 metric tons na basura na ang nahahakot sa Redemptorist Water Channel sa Baclaran. Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin makapaniwala ang mga naglilinis sa basurang kinokolekta simula pa noong Lunes. Ngayon lang po kami ng taong na pasubok kasi mula karantang wala naman ito. Napaisip kami kung paano nangyari yung ganong karaming basura. Dahil dito, nakatakdang i-implementa ng MMDA ang mas mataas na multa sa mga garbage violator. Mula sa dating 500 piso, magiging 5,000 piso na ito para sa mga illegal at irresponsableng magtatapon ng basura sa Metro Manila, habang 2,500 pesos naman sa lungsod ng Pateros. Ayon sa ahensya, hinihintay lang nilang ordinansa ng bawat lungsod na kasama sa Metro Manila Council para sa pagsasapinal ng multang ipapataw sa mga violator. Nakatakdang magpulong ang MMC at MMDA sa August 18 para talakayin ang ordinansa. Gayunpaman, muling pinapaalalahanan ng publiko na maging responsable sa pagtatapon ng basura dahil bukod sa kalikasan, sa atin din ang balik nito. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almuhano.